Ito ang sandata na gawa sa meteorite. Ang bagay na ito ay tumitimbang ng 18,000 kg. Ang tungkod na ginto lamang ay tumitimbang ng 108,000 kilo. Dahil ito ay isang banal na sandata, kaya ang sino mang humawak ay mapapalipad. Sino ang makakapag-usad ng tungkod na ginto ng 1 cm? Ang taong iyon ay ang emperador, at makakapag-uwi ng magandang babaeng ito. Pero walang sino man ang nakapagdalaw niyon. Maraming batang lalaki ngayon, at mga matatandang lalaki, ang gustong mag-uwi ng magandang babae. Pagkatapos, isang binata ang umakyat. Sabi niya kaya niyang igalaw iyon. Pero natambo siya sa isang hampas lang. Susunod naman ay isang mayamang binata. Bata pa lang siya pero may taglay na siyang pambihirang lakas. Akala niya, pagkatapos niyang igalaw ang tungkod, magkakaroon siya ng magandang kasintahan. Pero 1 milimetro lang ang nagalaw niya. 1 milimetro lang mula sa lupa. Kulang pa ng kaunti ang binata. Tunay ngang isang banal na armas. Sumusuko na ako. Pati siyang Master Zhu ay hindi ito may galaw. Ang tungkod na ginto na ito. Sino pa kaya? Ang prinsipe ng Viensok Palace. Talagang hindi madali. Ye Fan. Sinabi mong ikaw ay tagapagmana ng angkan ng mga Ye. Bakit hindi mo subukan? Hindi alam ng lahat na ang ama niya ay hindi basta-basta. Naglalaro siya ng chess kasama ang matandang lalaking may puting buhok. Dahil sa isang pagkatalo niya, ang ama ng binata ay nabilanggo rito. Ngayon, ang kanyang kaluluwa ay hindi na makaalis. At ang unang ina ng binata, siya ay isang diyosa ng digmaan. Isang makapangyarihang babaeng general sa digmaan. Ang pangalawang ina ay ang may-ari ng palasyo ng Sonka. Nakatira sa isang malaking mansyon at mayroong napakalaking kayamanan. Ang pangatlong ina ay ang ina ng mga dragon. Isang tawag lamang, danda-daang dragon ang lilito. Ngunit hindi ito alam ng binata. Kahit na siya ay 28 taong gulang na. Siya ay isang tagapaghatid lamang. Sa mga mata niya, akala niya isang simpleng kahoy na tungkod lamang ito. Totoo ba? Sa oras na iyon, may isang matandang lalaking may salamin ang lumapit. Nagpakilala siyang biyenan ng binata. Kayo. Hayaan niyo akong. Tatay. Tatay. Napahiya ako ng sobra. Akala ng binata ay nagpapanggap lang ang matanda. Sinabi pa niya na mahusay umarte ang matanda. Pagkatapos ay umakyat siya. Gusto niyang maranasan ito minsan.